Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpahayag ng pagkatuwa ang sektor ng agrikultura matapos i-anunsyo ng Food and Drugs Administration o FDA na mayroon ng magagamit na bakuna para sa African Swine Fever. Ayon kay Agricultural Alliance Sector of the Philippines o AGAP Party List Representative Nicanor Briones, magandang balita ito upang maiwasan na ang mga pinsala ng epekto ng ASF sa hanap buhay ng agricultural sector. Matatanda ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsisimula na itong mamigay ng bakuna sa ASF sa mga lugar na talamak ang kaso nito. Panawagan naman ni Congressman Briones, isunod na ang bakuna upang maiwasan naman ang bird flu. Sa iba pang kaganapan, formal nang inilabas ng Bureau of Internal Revenue ang bago nitong logo at web portal kasabay ng ika-120 anibersaryo ng ahensya. Narito ang detalye. Inilunsad na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang bago nitong logo kasabay ng ika-120 anibersaryo ng ahensya. Sinasagisag nito ang inclusive approach ng BIR pagdating sa pagbabayad ng buwis. Bukod sa logo na inilabas, ay formal na ring inilunsad ang isang bago at modernong BIR web portal sa tulong ng Department of Information and Communications Technology. Nilalayo ng bagong web portal na lumikha ng balanseng pag-access ng impormasyon sa buwis, mga updates sa BIR, e-services at modernisasyon. Batay sa talumpati na inihayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang bagong logo ng ahensya ay sumisimbolo ng adaptasyon sa ika-21 siglo, habang ang bagong web portal naman ay nagmamarka sa pangako na digitalization na serbisyo ng BIR. Kasabay ng kaganapan ay nihayag ni Lumagi na nakatanggap ang ahensya ng 100% nationwide ISO certification sa ilan sa mga serbisyo nito sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng BIR. Sa klaw ng ISO certification ang Operations Group, kabilang ang Revenue Regions, Revenue District Offices at ang Large Taxpayer Service. At para sa pagtatapos na mensahe ni Lumagi, tiniyak nitong ipagpapatuloy ng ahensya ang katapatan nito sa bagong Pilipinas. Diing pahayag pa niya na ang tagumpay ng BIR ay tagumpay rin ng mga taxpayer dahil sa mas maganda at mas mabilis na serbisyo ng bagong BIR sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nagpulong ang National Housing Authority o NHA at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund upang pag-usapan ang mga hakbang ng dalawang ahensya para sa programang pabahay. Kasabay nito ay ang paglagda ng dalawang partido ng isang Memorandum of Agreement o MOA na layong magpatupad ng programang pabahay para sa mga kawani ng pamahalaan. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng programang Build Better and More Housing na matulungan na magkaroon ng sariling tahanan ng mga mahihirap, kabilang na ang mga empleyado ng gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Mga marinong Pinoy na bihag ng Houthi, hangad na mapalaya dahil sa nararanasang sintomas ng malaria. Voters Awareness Project para sa BARM elections, popondohan ng Japan. Senator Win Gatchalian, iginiit na hindi gaanong malaki ang mawawalang kita ng pamahalaan kaugnay ng Pogo ban. Iringan ni Comelec Chair at Congressman Marcoleta sa offshore bank accounts mas tumitindi. Filipino boxer Ira Villegas pasok sa quarterfinals ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI Fugitive Search Unit ang Kyrgyzstani national sa Makati dahil sa pagkakasangkot sa sindikato ng droga sa West Africa. Batay sa ulat, ang arestado ay kinilala bilang si Anara Ruslanova na inaresto ng National Bureau of Investigation matapos ang investigasyon sa pagbebenta nito ng illegal na droga sa kanilang bansa. Agad naman siyang itinungo sa BI facility para patawan ng agarang deportasyon at kabilang na sa mga dayuhang nasa blacklist ng bansa. Babala sa publiko, huwag munang ikonsumo ang mga isda na galing sa mga coastal area na nakitaan ng oil slick dahil ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, panganib ang dala nito sa kalusugan ng tao. Atin niya alamin mula kay Danisa Lopez. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko ukol sa pagkonsumo ng mga isda na galing sa coastal areas na mayroong kalat ng langi sa oil slick kung tawagin mula sa lumubog na MT Terra Nova. Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang mga isda na apektado ng oil spill dahil posibleng food poisoning ang dala nitong panganib. Kaya't ganoon na lamang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang fishing ban sa lugar. Patuloy naman ang pagsusuri na fish sampling ng BFAR sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region o NCR upang matukoy kung apektado ba ang baybayin sa oil spill. Sa ganitong pagsusuri ay malalaman din ng BFAR kung ligtas bang kainin ang mga pagkaing dagat sa lugar dahil dito malalaman kung kontaminado rin ang mga ito. Lumabas naman sa resulta na mayroong kontaminasyon ang mga isdang nakuha sa Noveleta at Rosario, Cavite, habang ligtas naman sa petrochemicals ang mga pagkain dagat na nakuha sa Tanza, Cavite City at Naik. Bilang tugon naman sa pagbabantay na hindi makarating sa mga palengke at merkado ang mga kontaminadong isda ay isinasagawa rin ng BFAR ang market inspection. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, patuloy pa rin ang Land Transportation Office o LTO sa pagguhuli ng mga hindi rehistrado at kolorum na sasakyan kung saan nasa libo ang bilang ng mga nahuli noong nakaraang buwan. Ayon sa datos, mahigit 12,000 sasakyan ang nahuling hindi rehistrado noong Hulyo, habang 223 naman dito ang mga kolorum. Matatandaan na istriktong ipinatupad ng LTO ang pulisiyang no registration, no travel sa buong bansa para higit na bantayan ang seguridad ng publiko sa daan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Mga marinong Pinoy na bihag ng Houthi, hangad na mapalaya dahil sa nararanasang sintomas ng malaria. Voters Awareness Project para sa BARM elections, popondohan ng Japan. Senator Win Gatchalian, iginiit na hindi gaanong malaki ang mawawalang kita ng pamahalaan kaugnay ng Pogo ban. Iringan ni na COMELEC Chair at Congressman Marcoleta sa offshore bank accounts mas tumitindi. Filipino boxer Ira Villegas pasok sa quarterfinals ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Inanunsyo ng Department of Budget and Management na ang mahigit 2 bilyong pondo ng Office of the Vice President sa 2025 ay tumaas ng 8%, kahit na wala itong confidential at intelligence funds. Matatanda ang naging kontrobersyal ang naging confidential at intelligence fund ng OVP na 125 million pesos na ginastos sa loob ng 11 araw noong taong 2022. Dati nang nilinaw na hindi na humingi si VP Sara ng nasabing funds sa susunod na taon. Sa kabilang banda, iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na di malaking kawala ng pagbabawal sa mga pogo sa bansa. Samantala, patuloy naman ang pagsusulong ng panukalang batas upang suportahan ang pagban ng operasyon ng pogo. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Ayon sa Revenue Collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang nairemit ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay mahigit 10 bilyong piso. Ang Philippine Gaming Amusement Corporation naman o PAGCOR ay kumita ng mahigit 5 bilyong piso noong 2023. Ito ang isinawalat na datos ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa Senado na aniya maliit lamang ang mga bilang na ito. Ayon sa Senador, hindi gaanong kalakihan ang mawawalang kita ng pamahalaan sa pagbabawal ng pogo sa bansa. Samantala, ayon sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, mahigit 25,000 na manggagawa ang mawawalan ng trabaho dahil sa pogo ban. Pagtitiyak naman ng DOLE, titiyakin nito na matulungan ang mga madidisplace na mga manggagawa. Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senator Joel Villanueva na magkakaroon ng panukalang batas upang tuluyang masuportahan ang pagbabawal sa operasyon ng pogo sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa Olympic updates, aabante na sa quarterfinals ng Paris Summer Olympics 2024 ang Olympian boxer pride na si Ira Villegas. Ito ay matapos daigi ng Tacloban-born boxer ang Algerian boxer na si Romeisha Bualam sa 5-0 win ngayong araw sa Women's 50 kg round of 16 division ng boxing. Susunod kay Villegas ay ang host country's bet na si Wasila Lakadiri para sa quarterfinals ng kompetisyon. Magtutoo sina Villegas at Lakadiri sa linggo, ika-4 ng Agosto, ganap na alas 3:20 ng umaga, oras sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Mga marinong Pinoy na bihag ng Houthi, hangad na mapalaya dahil sa nararanasang sintomas ng malaria. Voters Awareness Project para sa BARM elections, popondohan ng Japan. Senator Win Gatchalian, iginiit na hindi gaanong malaki ang mawawalang kita ng pamahalaan kaugnay ng pogo ban. Iringan ni COMELEC Chair at Congressman Marcoleta sa offshore bank accounts mas tumitindi. Filipino boxer Ira Villegas pasok sa quarterfinals ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.